Alam mo ba kung bakit tila hindi nauubusan ng sakuna ang Pilipinas? Taon-taon, maraming bagyo ang dumadaan na may kasamang matitinding pagbaha at landslide. At hindi pa doon nagtatapos dahil bigla na lamang yayanigin ng malalakas na lindol ang ilang bahagi ng bansa, minsan pa nga'y kasabay ng pagsabog ng bulkan. Maraming Pilipino ang nagtatanong kung bakit kaya ganito? Ano ang dahilan kung bakit tayo ang madalas tinatamaan ng mga kalamidad na ito? Yan ang ating tatalakayin ngayon. Pero bago po tayo magsimula, baka pwede pong pakilike ang video ito dahil malaking tulong na po ito sa katulad naming content creator. Ang Pilipinas ay nakapwesto sa tinatawag na Typhoon Belt o Pacific Typhoon Belt. Ito ang rehiyon sa karagatang Pasipiko kung saan madalas nabubuo ang mga bagyo at dito rin dumadaan ang pinakamaraming tropical cyclones sa buong mundo. Kung iisipin, para bang tayo ay nakaupo mismo sa daanan ng mga unos na walang tigil na naglalakbay taon-taon. Ngunit bakit nga ba dito madalas nabubuo ang mga bagyo? Ayon sa ating pananaliksik, malaki ang kinalaman ng init ng tubig sa karagatan. Kapag mainit ang ibabaw ng dagat na umaabot ng 26 na degrees Celsius pataas, mabilis itong nag-e-evaporate. Ang singaw na ito ay nagiging makapal na ulap at kapag nagsama-sama at lumakas pa, unti-unti itong nagiging isang sama ng panahon. Habang patuloy ang pagsipsip ng enerhiya mula sa mainit na karagatan, mas nagiging malakas ang unos hanggang sa tuluyan na itong maging isang ganap na bagyo. At dito na pumapasok ang espesyal na lokasyon ng ating bansa. Ang silangang bahagi ng Pilipinas ay nakaharap ng direkta sa malawak na Pacific Ocean, isang bukas na espasyo kung saan walang nakaharang sa mga bagyong nabubuo. Dahil dito, bago pa man makarating ang mga kalamidad sa mga kalapit bansa gaya ng Taiwan, Japan o Vietnam, tayo muna ang unang tinatamaan. Para bang lagi tayong nasa front line ng kalikasan, walang ligtas na taguan dahil mismong heograpiya natin ang dahilan kung bakit tayo laging nasa sentro ng panganib. Kaya hindi na nakapagtataka na halos 20 bagyo ang nabubuo at dumadaan sa ating teritoryo taon-taon. Sa bilang na ito, karaniwan ng 5 hanggang 7 ang dumidiretso at nagdudulot ng matinding pinsala mula sa malalaking pagbaha at pagguho ng lupa hanggang sa pagkawasak ng mga pananim at tirahan. Sa katunayan, bihirang-bihira ang isang taon na hindi sinusubok ng isang malakas na bagyo. Kung babalikan natin ang kasaysayan, hindi na mabilang ang mga pighating iniwan ng mga bagyo sa bansa. Nariyan ang bagyong Yolanda noong 2013 na sumira sa Tacloban at nagdulot ng pagkawala ng libu-libong buhay. Nariyan din ang Ondoy noong 2009 na nagpalubog sa Metro Manila at sa maraming karatig lalawigan. At sa bawat sakuna, paulit-ulit nating nakikita ang parehong kwento. Ang pagkawasak ng mga ari-arian, ang paghihirap ng mga pamilya, at ang matagal na proseso ng muling pagbangon, lalo na ngayong mas lumawak pa ang mga kawatang senador sa bansa. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi maikakaila na bahagi na ng ating pagkakakilanlan ang pagiging matatag sa harap ng unos. At ang madalas na pagdaan ng bagyo ang nagturo sa ating mga Pilipino na maging handa, magtulungan at huwag basta-basta sumuko. Kung ang mga bagyo ay galing sa kalangitan, ang lindol naman ay isang paalala na mismong sa ilalim ng ating kinatatayuan ay may lakas na patuloy na kumikilos. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang pinakamadalas makaranas ng lindol dahil sa kinalalagyan nito sa Pacific Ring of Fire, isang malaking sona sa paligid ng karagatang Pasipiko kung saan nagaganap ang halos 70% ng mga lindol sa buong mundo. Kapag may naipong tensyon o pressure at biglang kumalas ito, doon nabubuo ang isang malakas na lindol. At ang nakakatakot dito, walang makapagsasabi kung kailan eksaktong mangyayari ang pagyanig. Araw-araw may mga naitatala tayong maliliit na lindol sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kadalasan hindi natin nararamdaman ang mga ito, pero patunay na aktibo ang ating mga fault line. Subalit paminsan-minsan, mayroong isang lindol na napakalakas, na sapat na para baguhin ang buhay ng libu-libong Pilipino sa loob lamang ng ilang segundo. Isang halimbawa na lamang dito ang nangyaring lindol sa Cebu noong Setyembre 30, 2025. Bandang alas 9 ng gabi,
isang magnitude 6.9 na lindol ang yumanig sa hilagang bahagi ng Cebu, malapit sa baybayin ng Bugos City. Dahil mababaw ang pinagmulan ng lindol, mas matindi ang epekto nito sa ibabaw ng lupa. Kaya sa loob lamang ng ilang minuto, maraming gusali, bahay at matitibay na pasilidad ang gumuho, na ang kilalang simbahan sa Daan Bantayan ay halos tuluyang bumigay at tinatayang 70% ng estruktura nito ang nasira. Hindi lang mga gusali ang naapektuhan. Nawalan din ng kuryente ang malaking bahagi ng Visayas dahil nasira ang ilang linya ng kuryente at poste. Ang mga kalsada at tulay ay nagkaroon ng bitak at pinsala, dahilan para mahirapan ang mga rescue team na makarating agad sa mga nasalantang bayan. Ang mas nakakasakit ng loob, umabot na sa mahigit 70 katao ang nasawi habang daan-daan naman ang nasugatan. Makikita natin dito na ang lindol ay hindi lamang simpleng pagyanig. Isa itong trahedya na maaaring magdulot ng pagkawala ng buhay, pagkawasak ng kabuhayan at pagkasira ng mga infrastruktura. Sa dulo ng lahat ng ito, ang Pilipinas ay tila isang bansang isinilang sa gitna ng dalawang panganib. Sa itaas, ang mga bagyong dala ng karagatang Pasipiko at fire. Isang bansang nakalugar sa pagitan ng langit at lupa kung saan ang hangin at tubig ay nagiging delubyo at ang lupa ay biglang gagalaw at yayanig ng walang babala. Hindi natin kayang pigilan ang mga sakunang ito. Kahit may mga makinarya at teknolohiya tayong nagbabantay at nagbibigay ng mga babala, ngunit wala pa rin kapangyarihan ang tao upang utusan ang kalikasan na huminto. Ang bagyo ay dumarating na parang halimaw na may kasamang malakas na hangin at ulan. At ang lindol naman ay dumarating na parang anino, tahimik, ngunit sa isang iglap, gugulantang at mawawasak ang paligid. Gayunpaman, may isang bagay na malinaw, kaya nating paghandaan. Ang kaligtasan ay hindi nakasalalay sa lakas ng bagyo o sa magnitude ng lindol. Nasa kamay natin ito. Kung paano tayo maghahanda, kung paano tayo kikilos bago pa man dumating ang unos. Ang tunay na kahandaan ay higit pa sa emergency kit or evacuation plan. Ito'y nasa pagkakaisa, disiplina at mabilis na pagtugon para sa ating kaligtasan. Kaya habang hindi natin kayang pigilan ang pagdating ng bagyo at lindol, may kapangyarihan pa rin tayong pumili kung paano haharapin ang mga ito. Ang tunay na laban ay hindi lang sa hagupit ng kalikasan, kundi sa kung paano tayo nagpapakita ng tapang at nagmamalasakit sa isa't isa. Sa ganitong paraan, hindi lang tayo basta nabubuhay, nagiging huwaran din tayo ng isang bansang matatag na handang bumangon sa anumang pagsubok na dumating.